Hello mga ka-promise, magandang buhay. Isang kwento ang ibabahagi ko sa inyo na sana'y inyong maibigan. Ito ay isang kwento ng isang babae na nakipagkasundo sa bilyonaryong amo upang tuluyang papaghiwalayin ang kanyang anak sa kanyang kasintahan. Subalit nalaman ng kanyang anak ang kanilang kasunduan. Nagkunwari siyang ginagawa ang kasunduan niya sa ama nito. Tinaraydor nga ba niya ang mga ito nang tinaraydor siya ng puso niya at umibig sa pinuntriya ng lahat ng kasunduang pinasok niya? Kung bago pa kayo sa aking channel, ay paki-like ng ating video at paki-click na rin po ng subscribe button. Ganon din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating kong mga uploads. Naku, napakabait na bata at napakasipag niyan si Abby, sir. Masunurin din sa magulang kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nag-aasawa. Ibig na mapabuntong hininga ni Abby. Kung inaakala ni Lola Maring na hindi niya ito naririnig ay nagkakamali ito. Alam niyang kapag hindi pa niya ito inawat ay maiisalaysay na nito sa kausap ang kwento ng kanyang pamilya sa probinsya. Isang bagay na ayaw na sana niyang malaman pa ng iba. Siyempre, nasasaktan siyang marinig ang kapintasan ng mga mahal niya sa buhay. Gaano man katotoo iyon, hindi naman siya nagagalit kay Lola Maring. Ngunit nahihiling niya na sana ay mabawasan ang sama ng loob nito sa kanyang mga magulang sa nagawa sa kanya ng mga ito. Kung siya nga ay nakapagpatawad na, lalo na dapat ito. Si Lola Maring ay best friend ng lola niyang si Lola Marta. Magpinsan din ang dalawa kaya lola rin niya si Lola Maring. Noon ay maayos ang buhay nilang magkakapamilya nung buhay pa si Lola Marta sapagkat ito ang nagtataguyod sa mga anak nito, ang tiyuhin niya at ang kanyang ama. Nang pumanaw ang kanyang lola ay nagkaroon ng agawan sa mga ari-arian. Ang 500 square meters na lupain ng kanyang lola sa Batangas ay naibenta dahil sa hidwaan sa hatian. Iginiit ng kanyang ama na higit dapat ang mapunta rito sapagkat 6 silang anak nito. Samantalang ang kapatid nito ay iisa lamang ang anak. Baluktot pag-isip ang kanyang ama, pero dahil ama niya ito, ay pinanigan niya ito. Siya pa ang nagalit noon sa kanyang tiyuhin nang hindi ito pumayag sa hatiang 30-70. Bata pa kasi yan noon, edad 15. Wala pang alam at spoiled sa kanyang lola. Laki siya sa lola niya kaya halos hindi niya nakilala o ugali ng kanyang mga magulang. Noong mga panahong buhay pa ang lola niya, ay nasa Maynila ang mga magulang niya at sinusustentuhan lang ng kanyang lola. Bukod sa malaking bahay nila na pinarerentahan sa mga turista, ay meron din itong 15 bangka at 3 tricycle na pinarerentahan. Sa katulad nilang laking probinsya, mayaman na silang maituturing. Ngunit dahil sa ugali ng kanyang amang tamad at magastos, isang kombinasyong hindi magandang pagsamahin, ayun at kanda loko-loko ng lahat. Nang maibenta ang mga ari-arian ng kanyang lola, ay naghati rin ang mga magkakapatid, kasama sa mga pinaghatian ang mga bangka at iba pang pag-aari. Lumuwas sila noon at sa Maynila na nirahan, sapagkat ayon na rin sa kanyang ama, ay Manila boy ito. Hindi na raw ito sanay sa buhay probinsya. Dahil wala itong trabaho, ang pinagbentahan ng ari-arian ng lola niya ay madaling nasain. Hindi rin kasi ito marunong magnegosyo, gayon din ang kanyang ina. Nagpa siya itong bumalik sa probinsya. Kahit na inaway ng kanyang ama ay ang kapatid pa rin ito ang tumulong sa kanila sa bandang huli. Pinagawan sila nito ng isang maliit na bahay sa lupang nabili nito at hindi na sila pinaalis doon. Ngunit hanggang ngayon ay tamad pa rin ang kanyang ama. Ang tanging kumakayod upang makakain ng 8 miyembro ng pamilya ay walang iba kundi siya at ang isa niyang kapatid na mas bata sa kanya. Scholar ito nung nag-aaral at sa awa ng may kapal ay genius ito. Ilang ulit itong nag-accelerate sa eskwela at nakapagtapos ng kursong nursing na may mataas na marka. Nanguna rin ito sa board exam. Merong tumulong dito upang makapag-abroad at sa kasalukuyan ay 5 buwan na ito sa Canada. Maganda sana ang kita ng kanyang kapatid kung wala itong binabayaran sa nagpaalis dito. Ngunit dahil sa mayroon pa itong malaking utang, ay halos 20,000 na lamang ang natitira dito buwan-buwan.
Sa 20,000 na yon ay 10,000 ang pinapadala nito sa kanya na binabudget naman na niya para sa 6 na bibig sa probinsya. Naawa siya rito sapagkat alam niyang ang 10,000 piso sa Canada ay walang mararating. Ngunit ang katiwiran nito ay wala naman daw itong binabayaran sa tirahan at pagkain. Kapag nakapag-examine na raw ito roon, ay maaari na itong mamasukan sa isang ospital. Sa ngayon kasi ay isang nursing home lamang ito na mamasukan. Kahit paano natuwa siya na mayroon na siyang katukatulong sa pagbabanat ng buto para sa pamilya. Hindi madaling dalhin ang lahat ng gastusin nila. Sa totoo lang, kahit isang tuka sila. Madalas sa bigas na lamang napunta ang sweldo niyang hindi kailanman lumaki. Ang ulam ng kanilang pamilya ay kadalasang iyong pananim lang sa paligid, sapagkat masipag magtanim ang kanyang ina. Meron din silang nakukuhang supply ng tilapia mula sa tiyahin niyang nag-aalaga niyon pero hindi gaanong kadalas. Ang mga kapatid niya ay lumaki nag-aaral lahat sa public school. Paaral ang mga ito ng mga madre sa buwan-buwan ay nagbibigay rin ng allowance at kung minsan pa ay may mga dilata pa para sa pamilya. Mula nang matira siya kay Lola Maring, kahit paano ay umalwan ang kanyang buhay. Dati kasi ay namamasukan siyang ang sweldo ay para sa tindera lang. Ganun lang talaga ang mga nakukuha niyang trabaho sapagkat high school lang ang kanyang natapos. Na magtungo siya kay Lola Maring ay balak sana niya noong una na manatili lamang sa mga ito habang naghahanap siya ng bagong mapapasukan. Kailangan kasi niyang lumipat mula sa dati niyang pinapasukan na tindahan nang managsara iyon. Naisip niyang lumipat ng lugar dahil bukod sa umaasa siya sa mas malaki ang makukuha niyang sweldo, ay nangangarap din siyang iwan ang kanyang mga magulang. Naisip niyang baka sakaling kapag wala na siya sa piling ng mga ito, ay maaaring ang mga ito ay isang malaking kawalan siya. Hindi na siya mayat mayang mapupuntahan ng mga ito sa trabaho upang manghingi ng pera. Magkaroon sila ng distansya na matuto ang mga ito, magtabi-tabi kahit kaunting pera. Ang kapatid na niya mismo ang nagpasyang sa kanya ipapadala ang sweldo nito sapagkat alam nitong kapag direkta nitong pinadala iyon sa kanilang ama ay malulustay lamang iyon ng walang napuntahan ni pagkain. Mahilig kasing magsugal ang kanyang ama. Mahilig pang mag-impress ng animoy may sinasabi sa buhay. Sa katunayan, noong umalis ang kapatid niya, ay nagpahanda pa ito ng marami. Animoy piyesta. Isinangla nito ang kaisa-isahan nitong alahas na ngayon ay pilit itong pinatutubo sa kanya dahil mareremata na raw ito sa taong pinagsanglaan nito. Ang kanyang ina naman ay hindi man lamang nakapagsalita sa kanyang ama. Ayaw rin itong mamasukan o magnegosyo. Bagamat maasahan ito sa paghahalaman at pagtulong-tulong sa tiyuhin niya, inaabutan din ito ng pera paminsan-minsan. Pero bukod doon ay wala na itong ibig gawin kundi ang manood ng TV. Ang dalawang kapatid niya ay nakapagtapos na ng high school at nangakong maghahanap ng trabaho, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin. Wala siyang ganang pag-aralin ang mga ito ng college dahil ubod ng tamad. Ang inaasahan nila ng kapatid niyang nasa Canada ay ang kapatid nilang nasa 3 taon na nasa high school. Masipag ito at matalino rin. Ang sinundan nito ay mahigpit niyang pinagbabantayan sa kanyang mga magulang sapagkat noon pa man ay naamuyan na niya ito na hindi maganda. Bata pa ito ay nagre-rebelda na at maraming boyfriend kaya't ang kinatatakot niya ay baka mabuntis ito. Huwag naman sana sapagkat nasa huling taon na ito ng high school. Mahigpit naman ang pagbabantay rito ng kanyang mga magulang. Pero kahit naman nakakainis ang kanyang mga magulang at ilang mga kapatid, ay mahal na mahal niya ang mga ito. At handang magpakasipag sa trabaho para sa mga ito. Kahit katulong siya ni Lola Maring sa malaking sari-sari store nito, nagdi-deliver sila ng LPG at kumpleto ang mga paninda nito na direkta mismo sa mga ahente ang produkto. Nagsimula siya sa maliit na sweldo. Halos abot-abot lang, ngunit ngayon na malaki na ang negosyo ni Lolo Maring, ay inaabutan na siya nito ng 5,000 kada kansenas. Parang isang tulad niyang nasanay na sa 4,000 kada buwan, ay malaki na iyon. Hindi man niya planong mamasukan kina Lola Maring nung una, salamat na rin at dito siya napunta. Nung una kasi ay nagboluntaryo siyang tumulong dito nang atakayin sa puso at maoperahan. Pagtanaw na rin na iyon ng utang na loob sapagkat makailang ulit noon na nakahingi siya ng tulong dito. Ngunit nang gumanda ang negosyo nito,
ay nag-enjoy na rin siya. Bukod sa kwelang kasama ang matanda, mabait ito at maganda rin magpasweldo. Madali rin itong pakiusapan at higit sa lahat ay ang libre sa kanya. Mula pagkain hanggang sa sabon, shampoo at kapag nagsisimba siya ay naabutan pa siya nito ng pamasahe. Mayaman ang napangasawa ng apo nitong si Lourdes. Ang pangalan ng lalaki ay Rolando. Ilang ulit ng ibig ng mag-asawa na kunin ang matanda upang tumira sa magarang mansyon. Ng mga ito ngunit ayaw ni Lola Marie. Hindi naman daw ito napapagod sa ginagawa nito sa tindahan sapagkat marami itong katulong at siya naman daw ang general manager at hindi ito. Sadyang ayaw ng matanda na makipisan sa apo nito kahit sabihin pang isang ubod ng rangyang buhay sana ang mararanasan nito. Kung sa bagay, siya man na siguro ang malagay sa posisyon nito ay tatanggi rin siya kung mayroon naman siyang pagkakaabalahan. Ang kausap ngayon ni Lola Maring ay ang tiyuhin na si Rolando. Dumalaw sila sa bahay ng pinsan niya sapagkat buntis na ito at ang sabi ay nahihirapan daw ito sa pagbubuntis. Siyempre pa ay kailangan malaman kaagad ni Lola Maring kung ano ang mga nangyayari. Nagkataon na naroon nga ang tiyuhin ni Rolando at nagkwentuhan ang dalawa. Sana talaga ay huwag nang mabanggit ni Lola Maring sa matanda ang tungkol sa kanyang pamilya. Siyempre ay makakasama na rin ang loob ng marinig ang mga ganoong kapintasan ng kanyang pamilya. Abi po ang totoo niyang pangalan. Naku, hindi, Librada. Alam naman natin sa probinsya, ang magandang pangalan, pinababaho. Tumawa ang matandang lalaki. Tumikhim naman siya at sinilbi ang inumin siya ang naghanda. Iba ang inumin ni Lola Maring. Alaga niya ito, hindi pwede rito ang basta-basta kape, sapagkat ay iyong decaf at esplada ang gamit na pampatamis. May pagkapilya pa naman ito tuwing nalilingat siya, ay sumusuway siya sa utos ng doktor. Kapag naroon naman siya sa bahay na pinsan niya, ay gustong-gusto nitong mandaya sa dieta nito sapagkat kakampi nito ang pinsan niya. Ang katwiran ng dalawa ay paminsan-minsan lang namang daw. Ang katwiran naman niya, ang bawal ay bawal, tapos ang usapan. Abi, si Sir Enrico. Naku Lola, Rico na lang. Hello Abi. Hello po sir. One of these days, I would like you to meet my son, Emanuelito. Sa isip niya, pangalan pa lamang ay mukhang napakabaho na itsura ng anak nito. Kanino pa ba itong magmamana? Walang galang na rito kay Sir Enrico. Ngunit sa yaman ito, di minsan hindi man lang ito naisipang magpa-plastic surgery. Minsan na nitong naikwento sa kanyang pinsan niya at nabanggit na mabait nga raw ito at ubod ng yaman. Kahit alin sa dalawang katangian na iyon ay hindi niya makita sa pagmumukha ni Sir Enrico. Hindi ito mukhang mabait at hindi rin ito mukhang mayaman. Mas mukha itong kontrabida sa pelikulang Tagalog. Yung tipong pinagbubukbukan ng tagihawat ang mukha at parating naka-leather jacket, yung tipong utusan ng mastermind at siyang pinakamasama sa mga bataang mastermind. Yung kayang mang-torture at mang-rape habang humahalakak pa, malamang na ang anak nito ganun din ang mukha. Teka, bakit ibig nito makilala niya ang anak nito? Naku, baka irereto sa kanya. Hindi kaya? Inay, hindi iniyamati. Hindi sa masyado siyang mapili pero kahit paano, ang gusto sana niya isang lalaki ay yung mukhang maayos. Sa makatuwid, hindi maayos ang pagmumukha nitong si Sir Enrico. Kahit hindi gwapo, kahit pang extra lang sa pelikula at hindi bida, huwag lang yung mukhang tumatawa habang nagre-rape. Maya-maya ay nagpaalam uli siya sa dalawa upang ikuha ng merienda si Lola Marie. Pasimple kasi itong sinesenya sa nakawaksi na dalhan ito ng cake gayong alam nitong bawal iyon dito. Tama na rito ang baon nilang sugar-free na ensaymada. Masarap din naman iyon lalo na kapag may katernong kape. Inihanda na rin niya ang gamot ni Lola Marie. Siya mismo ang nagpapainom niyon ay hindi nito maalala. Ay, minsan ang sarap kurutin sa singit ni Lola Marie. Hindi niya maunawaan kung bakit ayaw nitong sumunod sa utos ng doktor, gayon para naman sa kabutihan nito. Pasalamat talaga ito na naroon siya. Hindi niya ito kayang tiisin. Hanggang kailangan siya nito ay hindi siya aalis. Pagkatapos niyang maihanda ang pagkain ni Lola Maring, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Mukhang labis na nag-aalala ang tinig nito. Ano po ba ang problema? Nababahala lang ako sa kapatid mo dahil nitong nakaraang ilang araw, madalas na mag-overnight sa kaklase niya. Ha? Si Angel Inay?
Oo, sino pa ba? Bakit ninyo pinabayaan? Hindi ba't mahigpit ko pong pinahabilin sa inyo na bantayan ninyo ang isang iyon dahil may likas na kalandian? Ayoko sa akin na sana magmula pero iyon ang katotoo. Nanay, abae, noong nakaraang kumirikiri pa yan sa bayan at kitang-kita ng dalawang mata ko ang hitad noong piyesta na pulos lalaki ang kasama. Paano noong pinagbabawalan namin ng tatay mo, hindi ko na nga lang sinabi sa'yo dahil mag-aalala ka na nagkulong ba naman niya sa kwarto at noong lumabas may hiwa na sa braso niya. Natigalgal siya at bahagyang kinalibutan. Matagal bago siya nakapagsalita. Malalim ho ba ang sugat? Hindi naman pero alam mo nagtaka ang Gaga. Gaga nga talaga siya. Naku, hindi man lang niya sinalang-alang ang dalawang kapatid niya na nagkakandakuba sa pagtatrabaho para sa kanya. Tapos ganyan ang mga ginagawa niya. At nito ngang huli, hindi na nag-uuwi. Hindi na namin alam ng tatay mo kung paano pagsasabihan dahil tuwing pinagsasabihan, lalong lumalala ang ugali. Mentras na pinipigil, lalong nanggigigil. Wika nga. Nanay, nandito po ako sa Maynila. Paano ko po maaasikaso ang kapatid ko? Kung andyan po siya ay pakiusap ng makatikim na isang masarap-sarap na pangaral yung isang yan. Nag-init ang ulo niya, hindi niya malaman kung sa kapatid niya o sa kanyang magulang magagalit. Saglit lang siyang kinabahan ng malamang naglaslas ng pulso ang kapatid niya. Ngayon ay napag-isip-isip niya na parang wala sa personalidad nito nagagawa ng ganung bagay. Baka umaarte lang ito para lumabas. Ano ba ang konting sugat? Nangangati ang paa ng hitad daya kahit ano ay handang gawin nito. Tinawag ng kanyang ina ang kapatid niya at nang maghilo, palamang ay binantaan kaagad niya ito ng matinding-tinding sermon. Angel, alam mo ba kung ilang taon ang pantalong maong na pinagtsatsagaan kong suotin? Ilan ate? Tila na nababagot at tanong naman nito. Napanting ang tenga niya sa kawalang galang nito. Ito pa ang nawala ng gana sa sermon niya. 5 taon na akong walang bagong maong sa kakaisip kung paano ako makakatipid ng may panggastos kayo riyan. Siyempre, hindi totoo yun dahil may mga bigay na pantalon sa kanya ang pinsan niya at si Lola Maring. Nung huli mong uwi bago ang damit mo aba talagang batang ito. Hoy, baka hindi mo alam ang pagsasakripisyo ng mga kapatid mo para sa iyo at ikaw. Anong ginagawa mo? Naglalamyerda, nagmamatigas at tinatakot mo pa ang mga magulang natin. Mahirap na nga tayo tapos lalo mo pang pinaghihirap. Ganito ba talaga ate? Wala ako makitang masama sa mga kabarkada ko. Nagkataon nga lang na mga lalaki sila pero hindi ibig sabihin nun pokpok ako. Ay ano pa ba ang nakagiging tingin sa iyo ng lahat kung araw-araw gabi-gabi kasama ka ng mga barkada mo? Balita ko may mga sunog baga pa yung mga yan. Konting inom lang ate, hindi naman kami nagda-drugs. Patuloy pa sana itong sisinghalan ngunit nabigla siya nang mapansing nakamasid pala sa kanya si Sir Enrico. Sir, may kailangan po ba kayo rito sa kusina? No, I just overheard you. Are you okay? Opo, aniyang bahagyang napahiya. Narinig patuloy nito ang mga problema niya sa kanyang makulit na kapatid. Tumango si Sir Enrico, saka siya iniwan. Pinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Angel. Kapag ipinagpatuloy mo yung ganyang trabaho, Angel, sinasabi ko sa iyo, bakit? Ako ang pinoproblema mo ate, si tatay ay lulong na sa sugal. Ano? Pakiramdam niya pinagsakluban siya ng langit at lupa. Dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento na pinamagatang A Billionaire's Agreement. Marami pong salamat. God bless everyone!